Yun, hello! Isang magandang hapon sa ating mga MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibago nating video reaction. And dito, from way back, ito yung content ni Attorney Libayan kay Foreign Germs at dun sa isang ano nga ang pangalan nun? Yung nagpa-parody, no? And si Elijah Boreros. So kasi ginagaya niya si Foreign Germs pero sarcastic. In a sarcastic way. And maganda naman, no? Na para malaman nila hindi tama yung poverty porn na inuuto nila itong foreigner, lalo na itong foreigner na to, no? Foreigner pa eh. Foreigner pa talaga yung sumisira sa imahe ng mga Pilipino eh. Foreigner pa talaga yung, di ba, na gumagawa nito sa ating bansa. So sana yung mga ganito, no, mga ganitong foreigner palabasin na ng bansa eh. Di ba? So, panoorin natin yung video ni Attorney. Clash of the best actors to, ano. Yan, sino ang mga ano dito? Ew. Elijah Natics Worldwide. Meron ba mga EO dito? Actually, si Elijah Boreros, no, pinapanood ko yung mga videos niya, no. Pag nadadaanan ko, pinapanood ko, minsan hinahanap ko rin. Tsaka magaling kasi siya mag-gitara, kaya goods sa akin yun. Tapos, itong si Foreign Germs naman, no, hindi ko naman pinapanood, pero ang daming nag-PPM, nagsisend ng message sa akin na sobra daw ang exploitation na ginagawa nitong si Foreign Germs. And I agree. This is exploitation not only of the Philippines but also of the Filipino flag. No, titignan nyo dito sa kanyang thumbnail. Bukod sa ito ay clickbait, ine-exploit niya o pinapahiya niya yung flag nating mga Pilipino at dinalagay sa kalunos-lunos na kalagayan yung ating Filipino flag kahit tignan nyo siya ay nagdadrama lang. No? Siya ay... Diba? Pati flag natin nandun sa sa thumbnail niya. Parang binawagayway niya na ito ang Pilipinas. Ganito ang buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas. Diba? Kaawa-awa, kalunos-lunos ang kalagayan ng mamamayan nila. Sana itong mga ganito nire-regulate ng ating ng ating gobyerno. MTRCB. Andiyan naman MTRCB. This is 100% exploitation. Sana makita to ng MTRCB. Ng DSWD. Sana mapapansin niyo yung mga ganito. Imagine ginagamit pa ho yung natin, yung bandera natin, yung Philippine flag, kung paano natin nirerespeto yung bandera natin, binabastos naman itong foreigner na to. Diba? Nakakabuwis lang din eh. Ayun natin. Ay umaarte lang. No? Tignan niyo naman ang itsura niya dito, no? Tignan niyo ang itsura niya dito. Dito sa Filipino Mother PH Christ Tears of Joy na yan. Tignan niyo ang itsura niya diyan, no? Best actor, di ba? Best actor. That is exploitation and distasteful. Alam niyo yung mga taong tunay na pulubi, 'di ba? Yung mga taong tunay na pulubi, mahihiya sa iyo eh. 'Di ba? Kasi pinagkakakitaan mo yung kalagayan nila. Tapos tignan mo yung itsura niya diyan, no? Tignan mo yung itsura niya sa thumbnail na yan. Alam naman nating drama lang yan, pero para magkaroon ng clickbait. Diba? Naiyak sila sa tulong ng pulubi. Tulong daw yung pulubi. Tapos tignan nyo, anak ng pulubi, sabi dito, sinasama niya na yung kanyang anak sa kanyang negosyo. Sa pag-exploit sa mga Pilipino na Diba? Coops din talaga tong foreigner na to, pati anak niya dinadami sa exploitation eh. Ginagamit yung panghanap buhay yung anak niya eh. Diba? Dapat dito talagang matutukan to ng gobyerno natin. Foreigner pa ito ha. Ang dami na natin mga Pilipinong ganyan, mga poverty porn. Dumadagdag pa itong mga foreigner na to. Hindi lang ito eh, meron pang isa eh.
Hungry, ano ba yun? Limutan ko ng pangalan ng hype na yun. So, natin. Poor. Tapos, no, ito isang sobrang clickbait ito. No? Bago tayo pumunta, kasi kukumpara natin ito dun sa ginawa ni Elijah. Ano ho? Ito. Tsaka isa pa, pulubi ka tapos bigla ka mag-i-English, di ba? Meron naman mga pulubing Amerikano nakikita rito, pero ito halatang halata na mga nagkukunwari lang. Di ba? Yung mga itsura niya, no? Tandaan nyo yung sinabi niya na iyak sila sa tulong ng pulubi. Yun yung kanyang clickbait dito. Plus the Philippine flag, tapos yung itsura niya na pulubi daw siya. Pero, pagpapanoorin natin itong video na ito, titignan nyo, It mga was kabatas just natin. another social experiment. Yan. Ayan, no? Can you help me? Yan. It was just another social experiment. Or it was just another negosyo. Nililito pa yung mga Pilipino eh. Sinasabi pang social experiment eh. Pero malino naman exploitation to eh. Di ba kasi marami tayong mga kababayan talaga na hirap na hirap sa buhay talaga, kaya kumakagat sa mga ganitong sistema. Di ba? Pero instead na turuan sila, di ba, ng tama, bigyan sila ng hanap buhay, turuan sila kung paano makapaghanap buhay. Ganito ang ginagawa, ini-exploit, pinagkakapirahan nitong mga walang yang mga poverty porn na to. Lalong-lalo na itong foreigner na to. Yung si Hungry Syrian ba yun? Isa pa yun eh. Di ba? Ganyan yung winawalang niya yung mga Pilipino. Ginagago niya yung mga Pilipino. Pati bandera natin ginagamit. Walang kahihiyan tong foreign germs na to eh. Germs ka talaga eh. No? I really don't like poverty porn. Especially if you exploit it that much. Sobrang clickbait. No? Sobrang peke yung acting. Ano? Tapos, it's so insincere. Diba? Being done by a foreigner. Tapos hindi ko maintindihan, mga Pilipino, ano ang nakukuha nyo sa kapapanood ng ganyang klaseng content? Gumagaan ba yung pakiramdam nyo? Tumatalino ba kayo? Tumataas ba yung moral nyo? Kumikita ba kayo? Gumaganda ba yung... Tama. Di ba? Yung kakapanood mo ng ganito, tumaas ba yung moral mo? Di ba? Lalo't gamit yung bandera natin, yung flag natin. Ba, proud ka ba sa ganito? Pag nanonood ka nito, proud ka? yung kabuhayan nyo? Natutuwa ba yung mga magulang nyo sa inyo dahil nanonood ka ng isang tao na nagpapanggap na pulubi at pinagkakakitaan yung mga pulubi dito sa Pilipinas? Isa pa, pag nag-comment, sana dumami pa yung mga kagaya mo. Di ba? Kung hindi nyo alam na masama ang poverty porn, maintindihan eh. Di ba? Pero sa dami na po na nagko-content na hindi maganda ang poverty porn. Di ba? Ang iba kinokontra pa eh. Okay daw kasi minito nakakatulong. Kung ang mindset mo ay nakakatulong, na my goodness, ang dali mong utuin. Diba? Isip-isip din naman po tayo, mga kababayan, no? Ito, lalo to nakakainis eh. Nakakainis ng todo tong foreign germs na to eh. Dapat to pinapaalis sa Pilipinas to eh. Diba? This for me, this content is insulting to the Filipinos. Hina-highlight mo yung kahirapan ng mga Pilipino, nilalagay mo yung Philippine flag doon sa thumbnail mo kung saan nandudoon ka na umaacting bilang mahirap at sasabihin mong social experiment. Kami, yung mga flag namin, no, dapat ilagay mo yan doon sa lugar kung saan nagiging proud ka. Ikaw, foreign germs, ang ginagawa mo, yung flag namin, linalagay mo doon sa lugar kung saan hindi kami proud. Hindi kami proud na maraming pulubi dito sa amin, but we cannot help it. But ikaw,
Pinagkakakitaan mo yung mga pulubi sa amin. Tapos, binabastos mo yung flag namin sa pagtabi doon. Sa mukha mo doon, kung saan nagpapanggap kang pulubi rin dito sa Pilipinas. Di ba? Kung ikaw ay Pilipino na hindi nag-iisip ng tama, magiging proud ka pa eh. 'Di ba? Kung hindi mo naiintindihan yung ginagawa nitong foreign germs na to, na 'di ba? Kaya nga nagiging proud ka pa. Uy, mahal na mahal yung mga Pilipino, ganyan eh. Sana dumami pa kayo. Pero hindi mo alam na bastos na yung ating flag, yung ating bandera. Diba? Tapos tignan nyo kung gaano katinding For me to prove clickbait that ito. there's still kindness in this world and to give Ang masakit pa nito pag tayo, ang mga mismong Pilipino, ang nakamali ng gawa, na nakagawa ng mali patungkol sa ating flag, nakakasuhan tayo eh. Bakit ito hindi makasuhan to? Diba? DSWD. MTRCB. back. Yan there's still kindness in this world to give back or to earn money. Di ba? Food, you have food. Tignan nyo ito. Tignan nyo ito. Food. But little did I know, I bumped into a family who really needed my help. Saan galing itong mga to? Gano? Tinulungan siya daw, di ba? Tinulungan siya ng mga pamilya na kailangan daw yung tulong niya. Tignan nyo yung sasabihin niya dito, ha? Kahit kilala nila ako, Yan o! Kahit kilala nila ako! How hypocritical is that? Napaka-hipokrito. Sasabihin mo na genuine lahat yung mga ganyan, yung mga nangyayari, na social experiment, eh kilala ka naman na. Tapos anong nakalagay? No, anong nakalagay doon sa thumbnail mo? Yung nakalagay sa thumbnail niya, naiyak sila sa tulong ng pulubi. Eh alam nilang hindi ka pulubi. Diba? Yung content mo na ito ay isang kasinungalingan. Ang tanga lang, di ba? Ang tanga lang. Grabe. Pinapaikot mo na naman yung mga Pilipino na nanonood sa'yo. Naiyak sila sa tulong ng isang pulubi. Tapos sasabihin niya, kahit kilala nila ako. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa'yo? No? Kapag ikaw ay nag-vlog, sumusunod yung camera crew mo. Ang daming nag-PPM dito. Pag nakikita ko yan, nag-vlog, kitang-kita yung camera crew. Alam na lahat ng mga tao na gumagawa siya ng content ulit. Pati yung mga pulubi, alam nilang siya yan. Kaya tinutulungan. Tapos gustong-gusto. This is worse. This is the worst kind of exploitation. Magpapanggap kang pulubi, lolokohin mo pa yung mga nanonood sa'yo. Grabing kalokohan pala nitong inayupak na ano na to, no? Foreign germs. So acting lang ang lahat, di ba? Tapos yung mga nanonood, tuwan-tuwa. Ang daming views niya, no? Di ba? Yung ginawa na lang nila ni ano eh, ni Congressman ano eh, Gerald eh, di ba? Acting na acting ang dating, pero ang problema hindi marunong magsi-acting. Di ba? Tingnan natin. Diba? Look at the flag of the Philippines. Diba? Pag ikaw may brand ka, kunwari ako, no? Yung logo ko, gusto ko ba yung logo ko ilagay kung saan-saan, ilagay sa CR, ilagay sa hindi magandang lugar? Eh, flag natin yan. Yung flag natin, ginagalang natin yan. Sinasaluduhan natin yan. Diba? Tinatayuan natin yan. Iniiyakan yan ng mga tao kapag sila ay makabayan. Iniyakan ni Heidelin Diaz yan. At ng mga milyong-milyong Pilipino nung nanalo siya. Ngayon, ang gagawin mo dyan, itatabi mo dyan, doon sa kalunos-lunos na kalagayan. Tama. Yung ating mga Manny Pacquiao, di ba? Ang taas ng respeto sa bandera natin.
pinagmamalaki ni Manny Pacquiao yung ating bansa. Dinadala niya yung bandera natin pag may laban siya. Pero itong foreign germs na to, ang kapal ng muka. Di ba? Binabandera niya yung bandera natin. At tapos pinapakita niya yung sobrang kahirapan ng ating mga kababayan. Ni-exploit niya. Di ba? Grabe. That is too much. Diba? Tapos dami pang Pilipinong uto-uto na nanonood sa mga ganyang klaseng content. Ngayon, punta tayo doon sa content naman nitong si Elijah Borreros, no? Which is very fitting, no? Alam ko naman, no, na merong relasyon itong content niya at saka yung content na yon. And it is aptly termed as budol. Bakit tama yung term na budol? Kasi nga, binubudol lang kayo ng mga yun. Yung thumbnail na lang. Umiyak sila, tinulungan sila ng pulubi, tapos sasabihin niya, kahit kilala nila ako. What the heck? Diba? Anong self-debunking, self-defeating? Tanga lang din talaga eh. Foreign germs na to eh. Konting! Kung hindi mo pa tinigil yan, pag di mo pa tinigil yan foreign germs, lumalis ka na dito sa Pilipinas. Huwag mo ilagay sa kahihiyan yung bansa namin. Ha? Kung mapanood mo to foreign germs, grabe ka. Konting ano naman, konting utak naman, Pilipino. Kaya nga yung mga NFT games ang tinitira kayo kasi wala kayong critical thinking eh. Niloloko na kayo ng harap-harapan, sasabihin nyo basta nakatulong. Oh my goodness. Yun eh. Ito. Yun yung magic word, basta nakatulong eh. Sabihin, ikaw ba nakatulong ka? Batikos ka ng batikos. Oh. Gamit ang utak, sabi na attorney. Gamit ng utak. Isip. Panoorin natin ha. Panoorin natin at tignan nyo kung ano ang diferensya. Ready na, direct? Okay na. Yung script, okay na. Yan na. Pasok mo na yung tugtog, yung inspirational music. Yan, yan. And... Cut! Cut! Cut na! Oh. Ano ba? Hold on. Alam nyo, no? Itong ginagawa ni Elijah na ganyan dyan, that really happens behind the scenes with many poverty porn stars. Pinapakita nila sa inyo ng bite-bite nila sa camera pag nandudoon sila sa likod ng camera. Sobrang sama. See, ganito pala talaga yung nangyayari. Kaya kung hindi tayo, kung hindi tayo mag-iisip, kung hindi tayo mag-research, mga kababayan, di ba, habang buhay na tayong lulukohin ng mga ito. Di ba? Kung hindi tayo tama si attorney, kung hindi tayo gagamit ng critical thinking natin, etong mangyayari, lulukohin at lulukohin tayo itong mga ganitong klase ng mga tao. Di ba? So, pala yung behind the scene ganito. Grabe. Manang ugali. Bakit? It's just acting. Acting lang sa kanila yun eh. Hindi naman natural kasi na matulungin yung mga yan. Diba? Naging matulungin lang sila dahil merong perang kinikita. Tanggalin mo yung kinikita dyan. Tignan mo kung tutulong sila. No? Tama. Kung wala silang kita dyan, di tutulong yung mga yan. Kaya nga dumami sila eh. Dahil nakita lang kung gaano kalaki ang kitaan. Diba? Yung mga Pilipino na poverty porn. Ang dami na nila. Oo, sila nag-aaway doon sa kanilang komunidad. Dahil sa mga sponsor, agawan sa sponsor. O, yan din natin alam. Na dapat inaalam natin, mga kababayan. Diba? O, pinaglululoko tayo ng mga yan. Poverty porn pa more. And I know some of them, personally. Hindi ako nagbibiro at hindi ako matatakot sa kanila. Why? Because they know me also na I'm very frank. No? Yung poverty porn, alam nila na hate ko talaga yan. Diba? Ito. Tignan nyo yung ginawa niya dito, ha?
today, I'm gonna give money to the poor people. Bash Daily. So yung Amerikanong si Nash Daily. Oh, isang poverty porn na foreigner din yung ano na yun eh. Diba? Because I'm so rich, there's so many Filipino viewers and they're going crazy about me. So today I'm gonna give them money. I'm also gonna be poor people too, and I will try to ask for food because I will try to be what do you call it? Pulubi for a day, because I know that this is effective for the vloggers out there. So let's go. Are you ready? Daily. Ganon, mga kabatas natin, no? Actually, pag ako, titignan mo kung sino ang best actor, no? Panalo siya. Alam nyo kung bakit? Kasi pinapakita niya yung totoo. Pinapakita niya yung totoo at enact niya actually how it happens. Yung content ni Foreign Germs. Diba? Lahat dun pakitang tao. Siya mismo, no? Yung ginagawa niya dun sa content niya na yon, pakitang tao rin. Bakit? Hindi naman siya pulubi eh. Laki-laki nga ng katawan niya eh. Pero dami pa rin taong lokong-loko sa kanya. Doon sa mga contents niya. And I don't understand, no? Tignan mo gagawin niya dito. So guys, ngayong araw magpapanggap akong pulubi. Kaya ito, nagagawa ng mga uling sa mukha para mukhang makatotohanan talaga. Magpapanggap ako. Di ba ganyan ang ginagawa rin ni ano? Nandun siya sa loob ng sasakyan niya, no? Na air conditioned. Itong si Foreign Germs sa mga contents niya. Tapos nagme-makeup siya, naglalagay siya ng makeup niya na parang pulubi siya. Di ba? Poverty porn pa more. Nagsusuot ng mga sira-sirang damit. Grabe. Tingnan niyo, sisira siya ng damit, no? Tapos, yan. Ito rin. Sobrang Foreign Germs na Foreign Germs yung style dito. Ito. Di ba ganyan si Foreign Germs? Oh, kayang-kaya! Oh. Di ba, tumitingin rin siya sa mga basurahan? Yung mga vinicture natin kay Foreign Germs na mga videos, di ba ganun din ang ginagawa niya? Tumitingin siya sa basurahan, tapos may mga malungkot na tugtog na as if talagang pulubi na siya. Kunwari talagang ano eh. Kunwari kung talagang pulubi pero yung itsura naman niya, di ba? Parang, tako. Ewan. Lokong-loko mga Pilipino. Diba? Aside from the fact na prinopromote mo ang anti-mendicancy, yung pag-violate ng mga tao sa anti-mendicancy, Itong tanong, no, kung sana mapanood to ni attorney, pwede bang sino bang pwedeng mag-demanda sa mga yan? Kasi alam naman natin na lumalabag sila sa batas, di ba? Sino ba yung pwedeng pwede ba yung individual citizen na magdemanda sa kanila, magsampa ng reklamo? Niloloko mo talaga yung mga tao. Tuloy natin. Eto, panoorin nyo rin ito. Ginagawa rin ni Foreign Germs ito. Ano yan? Takoyaki po. Ay, fishball? Hindi, ano po takoyaki po? Yung may octopus po sa loob. Buti nag-cash ka dyan, no? Kasya naman. Alam niyo, props, no? If pag gusto nyo na medyo umaasa rin yung critical thinking skills nyo, mag-sub kayo dito kay Elijah Boreros. Magaling din siyang gumawa ng sarcastic contents. Alam Octopus. Buti ko umasa dyan. Tawa ko dun, grabe. niyo naman yung mga sarcastic na jokes, no? Tsaka mga sarcastic na na jokes. Medyo deceiving yan. Kapag hindi mataas yung critical thinking mo, medyo... Kumbaga, joke siya na may laman. Diba? May ibig sabihin.
Kaya sabi nga ni attorney, kung mahina ang critical thinking mo, hindi mo magigets kung ano yung message. So, madadaya ka talaga. Parang ganyan, di ba? Gayang-gaya. Tuloy natin. Iwan. Kano yan? Hindi po yun. Mahal? Pwede mo pahingi na lang? Pwede naman. Gutom na kasi ako eh. Oo, pwede. Bibigyan. Gutom na kasi ako. Ganyan. Foreign germs na foreign germs. Tuloy natin. Ang bait mo naman. Hindi nga kuya. Ilutuin mo muna yung dala, parang ilaw pa eh. Ilaw pa? Oo. Gusto ko yung ano eh. Nag-demands pa nga yun. Galing. Galing to si Elijah. Well done. Well done. Oo, medium rare pa yung dalawa eh. Bakit mo kuya? Ganyan din eh, ganyan din. Nag-i-English. Alam nyo, no? Ang laki-laking tao, nag-i-English. May sumusunod na camera crew, no? Sinong mag-iisip sa'yo na isa kang pulubi? Ang dami talagang uto-uto. Ito, tignan mo. Ito, tignan mo. Tapos marunong ka? Marunong pero nasa tapat tayo ng barangay hall kasi, no? Bawal yun, no? Bato-bato pick na lang tayo, kuya. Marunong Yan, ka? yan. Bato-bato pick na yan. Napanood din natin yan. Isa sa mga sinakasikat na ginawa. Nagbabato-bato pick siya, tapos nagbibigay siya ng pera. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Talo ka, kuya. Pero ikaw pa rin yung bibigyan ko ng ano, ng premyo, oh. Premyo? Dahil nanalo ka bato-bato pick. 1,000. Grabe. Bibigyan mo ako dyan. Di, oh. Alam niyo, gusto ko rin dito, no, best actor din dito, yung ano, nagbebenta ng takoyaki. No? Nakuha niya rin yung mga tao na nagpapanggap na nagugulat daw. Di ba? Ewan ko. Pero bibigyan natin ng pagkain. Tanggapin mo na to kasi mabait ka eh. Sa libo ito. Tanggapin mo na kasi pupunitin ko to. Natawa ako doon sa pupuniti. Grabe. Isa pa. Isa pa tayo, isa pa. Ganon din, isa pa, sabi niya, hindi. Yun nga si Foreign Germs, kahit natalo siya, siya pa rin yung magbibigay ng pera eh. Kasi kaya magbigay ng pera, walang rules. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Wala nangyari. Ay, talo ko. Yan. Bibigyan kita ng ano. Hindi. Bibigyan pa rin kita. Kasi mabait ka eh. Ito. Galing sa youth. Huwag niya yan, hindi ako nag-advertise ng ano. ng vape, no, hindi rin. If you want to quit, no, smoking, don't shift. Sabi nga nila, quit. Diretso mag-quit ka na ng manigarilyo. Ako noon, Okay, dyan lang tayo na mga ka-MUG, no? Sana, no, itong mga ganito, nagtataka lang ako bakit hindi ito nire-regulate ng ating mga ahensya, no, like DSWD o yung MTRCB, di ba? Bakit po wala kayong ginagawa sa mga ganitong bagay? O tayo naman mga Pilipino, huwag po tayong papautos ang mga ganitong klase ng ano. Kasi akala nyo lang nakakatulong. Pero ang totoo, ang natulungan sila, yung mga poverty porn star. Diba? Isip-isip po tayo, gamit po ng critical thinking. Hindi po porkit nabigyan tayo ng konting salapi, konting halaga, mabuting tao na sila. Lalo-lalo na ganyan din sa eleksyon eh. Poverty porn pa rin yun eh. Para lang iboto mo sila, bibigyan ka ng pera. Pero hindi mo alam, may masama silang plano. Kaya nga sila namimili ng boto. Ganon din dito. Sila ang kumikita ng todo, yung mga nagpa-poverty porn star na yan. Diba? So yun, ilang po no, mga ka-MUG. At syempre, huwag natin kakalimutan na sana, huwag natin kakalimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.